Isa ang barangay Bunlag ang laging binabaha sa lugar sa bayan ng Bugalyon, Pangasinan, kaya naging prioridad ng Barangay Council ang pagpapagawa ng drainage canal na may lalim na 1 metro at kalahati sa pangunguna ni punong Barangay Rolando Reyes. Project namin sa 20% development fund, yung drainage canal ang importante sa amin kasi yan ang talagang problema namin dito kasi ito catch basin ito, mababa itong lugar namin. Pinuputan ng tubig kaya yun ang priority namin na gawin. Saka yung mga street light namin, solar, yun ang ginagawa namin project namin. Ongoing yung ngayon. So bali ilang solar light po ang ating pinapa-install ngayon? Sa ngayon 2024 bali mga 15 siguro yun. 15 na solar. Ano namin dun sa south portion ng aming barangay kasi may kulang pa dun. Inalam din natin ang programang pang-agrikultura sa barangay. At ang inaano ko lang yung programa ni Presidente at sinabi sa amin ni MLGO si Madam Estrella na inihikayat kami sa programa na hapag. Yung hapag na halina't magtanim ng gulay at prutas. Kaya in-encourage namin yung mga kabaranggayan namin sa community namin kasi karamihan, kaya hinikayat ni Presidente yan kasi karamihan ang dami ng sakit na nagmumula sa pagkain. Kaya lahat ng mga kabaranggayan namin at nagbibigay kami ng mga buto na gulay, lahat ng mga prutas para sa kanila yon. At mayroon tayong mapitas at ma-i-aware natin yung mga processed food. Kasi karamihan yung mga nabibili natin, hindi natin alam karaming chemical na ngayon. Kahit na vegetarian, ang daming nagkakasakit. Kaya minabuti namin na sinasabihin yung mga to na magtanim na sarili natin na gulay. Ilan pang proyektong pang-infrastruktura ang inaasahang matatapos ngayong taon? Kumustahin yung mga proyektong pang-infrastruktura dito sa inyong barangay? May nagawa na po yung mga project po dito sa aming barangay tulad ng aming extended gutter kasi upang hindi mapasukan ng tubig ang ating loob ng barangay at sa daycare kasi lalagyan nila ng playground yung ating paaralan at may incoming pang dadating na project tulad ng solar, CCTVs, tapos mga street light. Ganon din ang pagpapaigting ng peace and order sa barangay. Sa aming barangay, ito sa aming barangay, tahimik, walang mga drugs, walang mga walang mga pasaway ng mga tao namin. Tsaka may curfew kami dito hanggang 10 o'clock hanggang 4 AM. Bako pansin naman ang mga pananim na nilagay sa plastic bottle at isinabit sa harap ng barangay hall. Pwede po ba nating malaman yung programang pang-environment o pang-kalikasan o dito sa ating lugar? Yung programa po namin ay nagtatanim po kami ng mga gulay po dito sa aming barangay. At bilang paghahanda na rin po sa darating mga tag-ulan, kami po ay nagsasagawa ng kalinisan dito yung Sabado po. Para malinisan yung mga kalsada. Regular po ba yung paglilinis natin or every week lang po yung nangyayari yan? Every week po, kada Sabado. Iba rin po yung road clearing na ginagawa namin once a month. So kayo po yung nag-i-initiate yun bilang may hawak ng At committee? tiniyak din ng barangay na may sapat na supply ng gamot para sa kanyang nasasakupan. Diyan po yung mga gamot na dinidistribute ng ating mga barangay health workers. Kanya-kanya po silang mga sektor. Tulad po ng may nahahati po sila sa 7 or 12 na by sector na may sari-sariling gamot para ganun hindi na po sila pumunta sa barangay center. Kundi doon na lang po sa malapit kung saan sila nakatalaga na area. So kumusta naman po ang supply ng gamot dito sa ating barangay? So far po okay naman po, hindi naman po na-short at binigay naman po ng ating municipal ng Para sa Balitang Expose, ako ang inyong Mr. X, RJ Komen, nagbabalita para sa Northern Expose News.